Hey guys, good afternoon. So ako lang mag-isa dito sa bahay namin. So tapos ako mag-Jazer organic barley juice. So mag-coffee time naman ako. So ako lang mag-isa. So kakanta ako, di ba? So ayan, flex ko yung aming Christmas tree. Plus yung aming new curtain guys. So alam ko anong pangalan yan. So ayan. So to follow na lang yung sa taas kasi hindi pa siya wala pa, hindi pa dumating. So, ngayon ay kakanta ako. So, mag-coffee tayo. So, i-flex ko din yung aming new format. So, ano siya guys, hindi siya yung format na balahi doon. So, ito ay kanang, pwede siyang i-brush mo lang siya saglit or i-wipe mo lang siya ng wet. Yung hindi na siya wet na wet. Basta basain lang ng konti. And then, I have to tell them that take off your shoes or slippers. Dapat magpaa sa, tawag nito, sa floor. Kasi, ayokong maglinis. Baka maya, yung mga sapatos nila o galing sa labas ay nakatapak ng tae, nakatapak ng huka, nakatapak ng tawag nito, mga di kayang ano, di ba? Automatic yon mga higala. So, as Asian, alam na natin na ganun talaga pag may ano, depende na lang yun sa may-ari ng bahay kung gusto talaga ipasok lahat ng sapatos hanggang bedroom. So, dito kasi yung mga ugali nila dito ay ganoon talaga. No, na-shock nga ako pagdating ko dito. Pero wala akong magagawa, diba? Pero I promise myself talaga pag nakalipat na kami ng bagong bahay, ay lalo na pag naglagay si Hana ng ganito na floor mat, sabi ko wag na natin ilagay muna kasi hindi pa tayo tapos maglinis at hindi talaga kami naka-move on guys sa aming paglipat. So sabi niya, para saan daw yung in-order niya. So sabi ko, sige, starting today, take off all your shoes especially from outside. Tapos yung slippers na pwede, okay lang din ang slippers na dito sa loob ilagay dito. Pero for me, ayan yung slippers guys. Tinuro ko yun sa anak ko kanina. So sana maging ano sila. Tingnan natin mamaya kung ganun ba talaga. Yung sapatos galing sa bus ay ipapasok at ano dito sa floor mat. Ambot na lang itsud. So, ayan. Nice siya guys. So, hindi ko to pinangarap sa buong buhay ko. Yun na magkapag-bahay ako ng ganito. Pero super thankful ako sa asawa ko kasi siya talaga yung gumawa ng paraan. Kahit struggle kami, hindi lang nakikita sa social media kasi hindi siya social media influencer. So, ayaw nga niya nang mag-post-post ako. Pero hindi ako pwedeng hindi ako mag-post kasi ganun na ako eh. Kasi gusto ko din experience na makaswelo sa social media kahit pangit yung aking mga nito, mga post. But, it's okay. So, yun lang ang aking video for today, guys. So, pinakita ko lang sa inyo. Hindi ako nagmamayabang, but I'm just proud of myself. Pero, proud ako sa asawa kasi siya talaga lahat. Kasi ang story nito ay, nag-ano ako, yung sa condominium namin guys, yung may bintana. Wala kaming terrace. So, ito may terrace siya sa taas, sa second floor. So, wala pa, hindi pa masyadong nalinis. Wala pa kami mga gamit doon. So, ang story talaga nito ay yung aking alugbati yata yun or sibuyas nahulog sa baba. Kasi wala nga kaming ano, tinali ko lang siya ano. Tapos, para siyang na ano, bakit ka naglagay dyan? Bakit hindi naman pwedeng maano? Sabi ko, wala lang, tinry ko lang naman mag ano. Kasi nga na, may alugbati ako before, sa bintana ko lang inano, tapos sibuyas. So, nagtry ulit ako, so nahulog nga siya. So, after that, hindi na ako nagtanim. So, ang nasa isip niya, gusto talaga ako na magtanim-tanim. Siyempre, galing tayo sa probinsya or Pilipino tayo. Gusto natin magsarili, di ba? Kahit sapat lang. Kasi wala naman kaming ano. So, doon kasi, ano lang din, maglalagay din ako ng pat-pat lang sa labas. Pero, pinakalas na yan kasi nga marami pa kaming ginagawa. So, yun lang po ang story ng aming pagkakaroon ng bahay. So, actually, hindi siya talagang house on lot
kasi parang row house siya, pero safe siya kasi before kami makapasok sa aming main door, sa 2 doors namin, meron pang may main door doon, parang lahat ng tao doon ang papasok. Tapos kanya-kanyang pataas. Pero sa ibang side, mayroon ding hindi siya katulad to. So, so thankful talaga ako guys kasi wala naman akong hinihiling kay God na magkaroon ng ganitong bahay. Tamang-tama lang talaga sa aming tatlo at sobra pa kasi nga 4 ito na rooms. So, yun, yun lang po ang aking sinishare sa inyo at napakaganda yung kahit yung 2025 namin ay medyo masakit kasi nawala si nanay ng March, di ba? But on the other side, merong tawag nito, merong result na na kasi 3 years ito in the making. So, nasa late ako no sa Pilipinas last year no, pero wala pa talaga. So, parang 1 year kami nag-wait kasi supposed to be ang intriga nito is December, sabi December. So, wala talaga nangyari. Ang tagal, ang daming mga full days sa asawa ko sa mga papers, sa mga, alam mo yun, hindi naman talaga perfect, no? Nobody's perfect kasi marami ding mga defects dito. So, yun. Super thankful ako kahit hindi naman mayaman ang asawa ko, hindi ko pinangarap na maging ganito or ganito ang bahay namin. Pero super thankful ako kasi nga ginawa niya talaga lahat kasi para lang talaga ako makapagtanim-tanim guys. Grabe. So, ayan, hindi pa naman ako nakapag-start magtanim-tanim pero may mga yung friends ko nagregalo sa akin ng bulaklak or mga planta. So, thankful din. So, yun lang po kasi coffee ako and then after that kakanta lang 2 songs and then lalabas naman si Marlet kasi bibili ako ng pang Graham ko kasi try ko dito yung nata para muntar. So titingnan ko kung okay yung result or kung kakain sila. Kung hindi sila kakain, ako ang kakain, di ba? At saka maglumpia ako. Yun lang po yung aming year. So yung iba seafoods na lang. So kasi mahilig sila sa seafood. So yun lang. Yun lang ang handa namin. Importante masaya, happy ang family. Walang kang inaapaka na tao at healthy po kayo lahat. At of course, pay yourself first. Before I forgot, dapat ikaw ang breadwinner, lalo na pag OFW. Pay yourself first. Kumuha ka ng Kaiser 3-in-1 savings plan. Ayan, kasi meron na po ako kahit asawa is Spanish. Kasi Pilipino ako, uwi ako sa Pilipinas at whatever happens to me, I have peace of mind. So lalo na yung mga pamangkin ko na magkatrabaho pa, kailangan natin ng financial literacy para matuto mag-save kung paano mag-save sa tamang vehicle. Okay? So, comment nyo lang ako or comment nyo lang ako. I-message nyo lang po ako kung paano mag-attend sa financial literacy ng IMG kasi meron kaming everyday Zoom at para matuto kayo paano mag-save at paano mag-pay sa inyong sarili. Hindi yung puro gastos ang iniisip. Dapat mag-save para sa sarili kasi wala po kayong iba o walang ibang tulong sa inyo pagdating ng magkasakit ka, mga ilangan ka ng pera, bili mo ng ganito, ng gamot, ikaw at ikaw pa din. Lalo pag ikaw ay breadwinner at OFW, marami akong nababasa sa timeline na ganun ka lungkot kasi kahit mga anak, hindi na siya parang pinagpapasahan tapos wala siyang savings o may dala man siyang pera after nung retirement niya or after nung pag for good niya, pero mauubos din yan kapag ikaw ay magkasakit kasi pagdating ng 60 years old ay mag-reunion yung mga sakit natin. So kailangan be prepared talaga. Whatever happens, mabagyo man, lahat ng mga problema sa buhay dapat pinaghandaan po yan. Syempre, wag niyong kalimutan si God kasi siya din ang nag-create ng lahat ng ito at ikaw na mismo tao ang gagawa ng iyong kapalaran, hindi yung tatawag ka sa Diyos kasi gusto mo maging mayaman o maging magandang buhay mo. Ikaw mismo sa sarili mo ang gagawa ng future mo kasi ikaw marami kang pera ngayon, todo libre doon, piyesa dito, piyesa doon, bili ka ng mga gamit ang mamahalin na hindi mo naman yan mapakinabangan pagdating ng ikaw ay magkasakit. So, dapat meron po kayong sariling healthcare guys kasi yun po ang totoo pagdating
ng panahon, magamit nyo yan. At mas maganda ang pagkakaroon ng healthcare. At the same time, kasi 3-in-1 siya, parang coffee. Meron siyang life insurance at investment. Pagdating ng 28th year maturity, meron ka ng pang basic needs mo, pambayad ng ilaw, pambayad sa tubig, pambili ng maintenance mo. O kung magkasakit ka, may healthcare na tutulong sa'yo. Kasi ando na yung pera mo, naka-invest na. So at the same time, meron din life insurance kapag nawala ka mismo, kasi yun yung tutulong o continue sa iyong mga anak. For example, nag-aaral ang mga anak ninyo, syempre kakain din sila, yun yung pera na galing sa'yo. So ang life insurance, take note, hindi yan para sa'yo, para sa iyong pamilyang maiiwan kapag ikaw ay kinuha na ni Lord, or hindi natin alam na magkaroon ka pa ba ng trabaho after mag-abroad ka, or kahit nasa abroad ka, pauwiin ka kasi ganito, nagkasakit ka, na-aksidente ka. So better attend our financial literacy ng IMG, kasi doon mo ma-realize ang mga pera na pinaghirapan mo na parang bula lang, lumipad lang kahit saan-saan, at hindi mo inisip ang iyong sarili na bayaran na ikaw ay nagpakahirap dyan sa abroad o kahit nasa Pilipinas ka man. Mas maganda umpisa bata, malakas, at may income. So, yun lang po. Thank you so much at Happy New Year sa lahat ng aking mga kapamilya. Masaya na ako kasi parang nawala na yung mga kastresa namin, pero ganun pa rin naman. You have to be thankful every day. So, thank you Lord, at salamat sa inyong lahat sa pakinig, at 10-11 minutes na pala ito. So, bye-bye! Happy New Year everyone to all my family in Philippines and all over the world. At syempre, yung aking pamilya Martinez dito, Nunez sa Spain. Love you guys! Thank you!